morning, Kuya. Good 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 morning. La 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 la. Good morning, Kuya. Paul muna. Monday. Oh, sinong payag ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani? Taas kamay. Taas pa. Sino ayaw? Ayaw? September 18 daw. We are kinda torn. We Hindi don't kasi know. ako, I just want to clear it up na yung doon sa mga ayaw palibing, ako I'm not saying na I'm speaking for them, but for me, kasi ang nagkakaroon ng confusion, baka sinasabi nila, ayaw natin palibing Hindi. si former President Marcos. Gusto natin, sige para, di ba, matapos na natin yung palibing natin siya, but not inlibingan ng mga bayani. No. Yan ang sinabi nga, Kong, kasi may kausap kami mga millennial sa mga edad ni Harris. Millennials ba yan? Pag tinanong mo yung issue, ang alam nila, the issue is, gusto mo bang ipalibing na o hindi? Hindi nila alam na pinag-uusapan yung repercussions of putting him in the libingan ng bayani. Nag-tweet nga ako kahapon na it will cause historical injustice. Yeah. Kasi sinasabi nga ni Pangulong Duterte, kung yung may Muslim, may historical injustice. Kapag ililibing natin sa libingan ng mga bayani yan, it will create also an historical injustice. Dapat sa batak na. As a matter of fact, part of the conditions why President Marcos able to come back to Manila during the time of President Ramos was that there was an agreement that he would be buried in Batak. Yes. And that was the agreement. So this will be an interesting 1 month dahil nakakasana yung mga protesta, no? Bagamat sinabi ni President Duterte, you can protest all you want. Pero syempre we will remind the people of ano yung mga nangyari nung panahon ng martial law. And yung unang protesta po ay sa Linggo, August 14, 8 in the morning hanggang 12 sa Luneta. Sa Luneta yan, Kong. Yeah. And of course, sabi nga nila, this will be the first road bump for this admin. Oo. Although wala pa naman silang sinasabi. May mga lumabas kasing news na meron ng set date. Meron na. Pero hindi daw according to Malacanang, it's not yet. Hindi, pero in the statement of here in the Star, he mentions September 18 again. So 1 month. Okay. Anyway, ito naman, meron akong, of course, we will start our day with the question. Ito talagang, I'm sure maraming mga ina o mga nanay dito na talagang makaka-relate dito sa magandang katanungan na to. Kasi syempre yung mga ating mga mothers out there, especially mga nagtatrabaho outside of the country, papaano nila may papadama sa kanilang mga anak yung pagmamahal nila given na they're out of the country, hindi sila physically present. At yun yung ating pinakatanong, paano nila maipapadama ang pagmamahal ng isang ina na dahil nga sa kahirapan ay wala silang choice kundi magtrabaho sa malayo para mabuhay ang pamilya. Of course, sasagutin po yan ni Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Aba, kapatid, kailangan yan sa komunikasyon siguro dapat yan sinasabi kasi merong mga anak na hindi naiintindihan pa kung ano ginagawa ng magulang ko minsan. Meron nga anak, pag pinagbawalan mo sila dun sa isang bagay, akala nila hindi mo sila mahal Pagka pinipilit mo silang gawin yung isang bagay, akala nila hindi mo sila mahal. Merong ganong mga anak di marunong umunawa sa magulang. Yung mga anak na yun, gusto nila sila lang ang inuunawa. Hindi naman nila inuunawa ang magulang. Ngayon, ganito, dapat maintindihan ng anak. At ang tungkulin ng magulang, ipaunawa mo sa anak mo yung aral ng Diyos. Yun ang unang-una Sa 6:4 ng Efeso, ganito nakasulat. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ayon, sabi ng Biblia, yung mga anak natin, wag nating imungkahi sa galit, wag natin laging galit tayo ng galit, nakasigaw ng nakasigaw, nakatadyak ng nakatadyak, nakakurot, nakapingot. Meron magulang gano'n napakalupit sa anak. Parang hindi nila galing sa kanilang katawan yung anak nila.
Sabi sa Biblia, huwag niyong imungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. In English it says, Ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. that is the way that we have to follow to bring up our children. Let us not provoke our children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ngayon, pag tinuturuan mo yung anak mo ng aral ng Diyos, maiintindihan nila yung iyong sakripisyo. Bawa, nasa malayo po kayo, di tawagan nyo sila. Paminsan-minsan, mga anak, mag-iingat kayo. Ako, gusto ko kayong yakapin, halikan, kaya lang malayo ako at kaya naman ako narito, hindi naman ako nagpapasarap, nagpapaalila ako sa ibang tao para kayo mabuhay ko ng maayos. Sana maunawaan nyo yun, mga anak. Nasa maganda pong komunikasyon yan, kapatid eh. Paminsan-minsan, padalhan nyo ng card. O paminsan-minsan, once a week, tawagan nyo. Hindi naman siguro masyadong mahal. Di ba? Kaya mapapadama nyo through words. Kasi walang paraan para maipadama sa action sa pamamagitan ng salita. Paalala, mga anak, wala ako dyan, mag-iingat kayo, huwag kayong makikibarkada sa mga lasenggo, sa masasama, lagi kayong mananalangin. Pakita nyo na sila'y nasa inyong kaisipan. Magpasumulat kayo, magpadala kayo ng card once a week, makikita ng inyong mga anak that you really care for them. Hindi sa pagka puro material things. Papadala mong pera, padala mo ng mga chocolate, padala mo hindi sapat yung. Kailangan may words of wisdom, may words of love, may words of care and affection, may words of advices. Kailangan yun. Dahil lalo na kung alam nyo yung mga talata sa Biblia, yun ang isa-cite nyo sa inyong mga sulat, tatagos po sa puso ng anak yun, kapatid. Kasi pagka pinagsawa mo sa pera, baka mag-drugs pa yung mga anak eh. Maligaw pa ng landas. Kailangan laging may aral na kasama. Ganun po yan, kapatid. Sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Diego. Hoy, ng mga tulog pa dyan. Kasi Monday blues eh. Kailangan gumising na. Uulan, pero wala pa naman po announcement. So may pasok yan. Kaya dahil dyan, mag-quick meal na tayo. So last week po, ang quick meal natin was potato, no? Potato serie. And before that was egg. Kalabasa ba yun? Hindi, parang ampalaya. Okay, ngayon po kasi tayo eggplant serie ngayon. Yes. Pag-usapan natin mabuti, Haris, ang eggplant kasi for the whole week, no, para hindi na tayo natin pag-usapan yung benefits. Ano ba ang mga benefits nito? Ang maganda sa talong kasi, Jegs, pwede yung maging source ng potassium din natin. Talong. And then may vitamin C rin yan, and then may fiber yung ating talong. Pero ang tip lang po natin makasambay, mas maganda kasi, Jegs, yung mga yung talong pa, yung hindi pa mabubuto. Mga batang talong. Yung mga fresh. Yung fresh pa na yung mga native na maliliit. Tsaka yung bilog. Diba? Yung bilog. Ba't yung matanda na. Matandang talong pangit. Mamamatay na yun. Talong ang pinag-uusapan, Erica. Ngayon, ito, ano ang ingredients na natin na sandwich talong. Sandwich talong natin ngayon. Oo, syempre meron tayong tinapay. Tapos chef, we meron also tayong have syempre eggplant, yung mismong talong, salt and pepper to taste. Meron tayong itlog syempre. Tapos may ketchup. Kamatis and lettuce. Salt and pepper. Chef Philip, paano gawin to? Madali lang gawin to. Simulan natin ang umaga na masaya, di ba? Siyempre, hinuhain natin ng tinapay. Initin natin ito kung walang toaster. Oh, yeah. Hinuhain ng talong at i-cut natin ito. Ayan. Pagkatapos, lalagyan natin ito ng salt and pepper para ma-season natin. And of course, dip natin ng egg, dip natin, butter, para may lasa to. Lutuin natin to. At pagkatapos ay ilagay natin sa ating tinapay. Lagyan ng tomato, lagyan ng ketchup, at don't forget the talong and of course the lettuce. Ready to serve. Ayan na. Ating eggplant
sandwich. Lima yan, ha? Pero mag-ingat-ingat pag nag-chop tsaka gumagamit ng pan, baka kayo ay maaray. Mapaso. Dahil dyan, titikman na yan ni Kika. Ay nako, magkatrabaho ako. Magkatrabaho ako ngayon. Good morning, Kuya! Good morning sa inyong lahat, mga kasangbahay! Nagbabalik si Kikay para sa isa na namang Palengke Price Watch. At ngayon naalamin natin magkano na nga ba ang ating bigas at iba pang mga basic necessities sa hapagkainan. Ayan, unahin na natin ang mga bigas. Meron po sila ditong red rice na naghahalaga po sa presyong 70 pesos per kilo. Ayan, healthy ito. Tapos malagkit na puron, ito rin po ay naghahalaga sa 70 pesos per kilo. Ayan, and kung merong malakit na puro, meron namang malakit na sungsung. O, diba? Ito naman po ay naghahalaga sa presyong 100 pesos per kilo. Ang dinurado po ngayon ay naghahalaga sa presyong 50 pesos per kilo. Ayan. Tapos syempre, ito hindi mawawala si Jasmine Rice. At ito naman po ay naghahalaga din sa presyong 50 pesos per kilo. Ayan. Kung meron si Jasmine, aba, hindi pwedeng mawawala si Super Angelica na naghahalaga naman po sa presyong 43 pesos per kilo. Meron din po silang Super Sinadomeng at ito naman po ay naghahalaga sa presyong 45 pesos per kilo. Yan lang po ang ilan sa ating mga bigas dito sa tindahan sa Comabena Market. Pero alamin natin magkano nga ba yung mga itlog. Meron po silang mga itlog na naghahalaga sa presyong 5 pesos hanggang 6.50. At ngayon puntahan na natin ang ating mga mantika. Ang isang bote ng mantika ay naghahalaga sa presyong 20 pesos. Tapos ito naman mga kasangbahay, kung marami kayo sa pamilya, marami kayong ipagluluto, aba perfect na perfect ito sa inyong 1.5 liter na pumabatak po sa presyong 80 pesos. Ayan. Okay mga kasangbahay, ngayon alam niyo na kung magkano ang ating mga basic necessities sa hapagkainan. Ngayon pwede na kayo magluto at magsaing. Okay? Okay mga kasangbahay, samahan niyo ulit ako bukas kung magkano na nga ba ang ating presyo sa palengke. Dito lang sa Palengke Price Watch with me, Kikay, sa Good Morning, Kuya! Hey mga kasangbahay, ngayon alam niyo na kung magkano ang ating mga bigas at ilang pang basic commodities dyan sa Comabena Market in Makati. Habang maaga pa, I highly suggest na bumangon ka na sa iyong kama. Naku, Lunes na Lunes, kailangan mo na maghanda ng almusal sa iyong pamilya dahil malay mo, makabuena mano ka pa. Yan ang ating Palengke Price Watch for today. Alright. Up, teka lang, mali ang pindot ko. Yan. Sa loob ng 27 taong panunungkulan bilang isang sundalo, pinatunayan niya ang kanyang katapatan sa bayan at ang mabuting hangarin sa kapwa ang una para sa kanya. Si Lieutenant Colonel Wilfredo Bailon Manalang. Nito lang nakaraan ay isa siya sa pinarangalan bilang TOPS o ang The Outstanding Philippine Soldier. Tara na't sama-sama nating kilalanin ang isa sa natatanging sundalo ng ating bayan. Dito sa Iba ang Pinoy. Good morning! Hello, good morning! Maaga yung bisita natin ngayon. Hi, good morning po! Pakilala ko ulit si Lieutenant Colonel Wilfredo Manalang. Sir, kasi po. Ayan. Well, obviously, kilala na natin siya dahil doon sa ating VTR. Pero nakakatuwa dahil si Sir, bukod sa kanya, bukod sa kanyang napakatagal na serbisyo sa ating gobyerno, naparangalan nga siya doon sa tinatawag po natin na TOPS. Yes. Or the Outstanding Philippine Soldiers. Sir, para po lang sa kaalaman pa namin, ano po ba itong TOPS and sino-sino po ang madalas na nabibigyan ng ganitong karangalan? Yung TOPS po is an annual search. It started way back in 1994, done by the Metrobank Foundation in partnership with Rotary Club of Makati Metro. So, taon-taon po yung ginagawa po nila yung search, and they're looking for 10 outstanding Filipino soldiers every year. The 10 is composed of 1 officer and 2 enlisted po sa bawat branches of service, and 1 officer sa technical and administrative service. So ayun po yung lahat yung 10. So there are more or less 4 officers and 6 enlisted personnel. So annual search po yun ginagawa taon-taon. Tapos sir, kanina nabanggit kasi sa akin, may 3 categories. And meron from the policemen, from the military, and also
from teachers, Yes, ano? ma'am. Yes. And kasi si Sir, kaya siya actually maaga ngayon, teacher din siya, nagtuturo din siya. Yes, kaya may klase yata siya mamaya, so kailangan na natin siya papasukin sa bahay. Sir, kayo po ay nagfo-fall doon sa teacher or sa military? Sa military. Sa military po. Okay. Sir, ano naman yung mga normally qualifications para kayo ay makatanggap ng ganitong klaseng award? May minimum number of service po ba na taon? Ano po yung mga qualifications? Yes, ma'am. First and foremost, kailangan po nominated kayo. So, yung nomination po, hindi lang po nanggagaling sa loob ng military. Even the civilian sectors can nominate you. Kung ma-approve lang nila na karapat-dapat kang i-nominate to join the competition, then it will be up to the Metrobank Foundation to recognize yung nomination and task you to submit yung mga corresponding documents na kailangan nila. So it's a totality ng whole servisyo mo from the start until yung nag-join ka sa search. So you need to look for documents and may mga categories na kailangan i-prove mo. One such is yung as being a military. So andyan yung mga military combat experience mo. Innovations, what you did para sa military and yung mga civil military operations natin. So lahat po yun ina-analyze ng two different set of judges kasi may preliminary po. And those judges are randomly picked by the Metrobank Foundation. Puro po sa civilian sector yun. Wala pong galing po sa military na kasama po sa judging panel. So preliminary, different set of judges and then they will choose ano po na para mahali ba kung gaano po karami yung nag-submit ano po nila sa 20 and from the 20 they'll choose 10 so another different set of judges na naman po yun. Sir, kayo din po ay involved sa mga outreach programs, diba? Since 2014, meron kayong mga Balik Ngiti, Oplan Balik Ngiti, Yes, diba? Ano-ano po yung mga outreach programs na until now ay patuloy nyo pong ginagawa? Yes, first and foremost po, hindi ko po kayang gawin yung mga yun if the armed forces did not, specifically the Philippine Marine Corps, kasi I'm a member of the Philippine Marines, hindi po na in-extend sa akin yung trust and confidence na I can lead a battalion. So given the task to command a battalion, part po ng ano natin po dyan, lalo po pagdating po sa area, makita po natin mga opportunities na kailangan po natin talagang ma-extend. Part po ng armed forces yung IPSP Bayanihan is to be a catalyst, kalabitin po natin yung ating po mga different government sectors na mukhang ito kailangan bigyan ng tunang pansin kasi po sa luwang po ng lugar, lalo po yung mga far-flung areas na yung military po kasi kaya po namin puntahan yung mga malalayong lugar. So part po dyan, nakikita po tayo yung mga kailangan. So we did yung operation na Balik Ngiti, yung mga po ng cleft palate and cleft lip. We did feeding programs dun sa mga far-flung schools and it's not ilang linggo lang, we extended it to about 6 months to ensure na hindi po may epekto talaga yung feeding programs natin dyan. We are doing some tangible projects such as doing ayusin yung mga libraries o kaya kung may partnership with other benefactors, makagawa ng classroom and or comfort rooms, genderized comfort rooms. So kahit ano pong pwedeng maging benefit po ng mga para sa kabataan. It's more on me as the commander nung time na yan, mas nakikita ko po kasi po to address po yung mga natin dito is ayusin po natin sa mga kabataan at lagi nga po siya sabi, kabataan yung pag-asa talaga ng ating bayan. Lieutenant Colonel, ako naging judge ako ng Metrobank, pero teachers ang hinawakan ko. Ilan ang nominate in the preliminary stage na officers and enlisted men? I believe it's about 88 for the military. Yes, yes sir. Tapos sa final stage, ilan na natira? It's 20 po. Dahil nung, kailan ba yun? Around 5 years, 6 years ako naman sa teachers. One of the judges ako. Sa final round, no? Yes. And talagang stringent yung process na dinadaanan. Yung first stage nga, kagaya ng sinabi ni Lieutenant Colonel na iba yung mga judges dyan eh. Pag sa final stage, you wouldn't believe, akala mo judges dyan apat, lilima, hindi. Ilan kong? Maabot ng 10 to 15 depending on
depending on ano yung need ng Metrobank Foundation at the time. Pag na-curious lang ako, paano yung composition normally nung mga judges na nagja-judge nga doon sa mga awardees? Normally, ano ba to? Coming from what sectors? All sectors. All No? sectors. Kasi tinitingnan lahat ng may human rights aspect yan, may lahat. No? Kung sinusundan nga ng aspirant, no, yung mga goals set by Metrobank. So at that time may public servants, no, senators, congressmen, and then down to you would say personalities, no, in the business community, etc. Who can give their time kasi yung process na yan hindi for the judges, it's 1 or 2 whole days Wow. na kailangan nila talaga. magde-deliberate. And hindi ka pwede lang pumunta at 1 o'clock o 2 o'clock, kailangan magpakulong ka Matapos mo talaga lahat. Matapos mo. So I guess we can say na talagang si Sir sa lahat ng aspeto at sa lahat ng sectors, mataas po talaga yung nakuha niyong ranking dahil kayo po ay isa sa mga awardees. Pero yung nga, tulad na nabanggit ko, si Sir ay bukod sa isang militar at isang advocate din ng iba't iba pang mga advocacies nga, no, ay isa ring teacher. Sir, paano niyo po nababalansin? Napakaraming ginagawa niyo. When it comes to teaching matters kasi sa military, I was assigned previously sa akin pong alma mater sa PMA way back in the 2008, 7 to 8. Then pag nandun po sa areas, I had the chance to teach naman yung mga ating pong mga kasundaladuhan as well as minsan nakakapag-impart tayo ng konting pagtuturo sa mga kabataan. But right now, I'm undergoing higher schooling po sa military. It's the Command and General Staff course to prepare me para po makahawak pa po ng mas higher positions for command and staff positions, general staff positions po sa armed forces. So pagkatapos po niya, I'll be graduating by December and hopefully ma-reassign po ako sa mga training institution after po ng schooling ko ngayon. Or if not, balik na naman po tayo sa area. Sir, bago po namin kayo pakawalan, ano na lang po yung maipapayo nyo sa ating mga kapwa sundalo, no, para maging katulad ninyong huwarang militar sila at makagawa rin ng mga maraming achievements tulad po ng inyong nagawa. Yes po. Unang-una po, given the title ng as awardee po ng TAPS, somehow meron po dyan po yung they're looking at me as an extraordinary soldier kasi nga po sa award, but definitely it's not me together with the other awardees. We are still the ordinary soldiers given the honor lang to represent the best in soldiery po sa ating pong armed forces, so that maybe we could encourage and somehow motivate all the other soldiers po na nandun po nasa ating pong mga far-flung areas, sa ating mga conflict areas na deploy, na ituloy po lang nila yung kanila pong trabaho and believe that someday na re-recognize din po yung mga pinaghihirapan po nila. Ayun. Nako, we are so proud of you, sir. At congratulations po, no, on behalf of Good Morning Kuya at UNTV. Kami po ay very proud sa inyo. At kailan po ulit ang awarding? September 5. September 5 sa Malacanang. 5 bulan po muna sa Metrobank Foundation and September 10 sa Malacanang. Sa Malacanang na. Ayan. I-feature ba natin to? Hopefully, no, ma-feature natin to para po makita namin kayo. Thank you so much, and once again, congratulations po, Lieutenant Colonel Wilfredo Manalang. Maraming salamat, sir. Thank you. Thank you, sir. Syempre, it's the time of the day din para magpasalamat tayo sa ating mga sponsors. Good Morning Kuya would like to thank Fatrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Fatrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go galaw! Wow! Wow! La 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 la. Yes. Good morning. 5:35 in the morning. Okay, guys, magkakaroon tayo mag-workout. Oo, kailangan. Refresh muna tayo. Fitness 101. Ayan, para sa ating Fitness
101, pag-uusapan natin yung sport na equestrian, 'di ba? Pag sinabi ko bang equestrian, sinong naalala nyo? Mikey Cuangco. That's right, si Mikey Cuangco, pero hindi siya pinalad na makapasok dun sa Olympics, no? Pero ano-ano nga ba yung mga kailangan ng isang equestrian players para sila ay maging magaling dun sa kanilang larangan? Kailangan kasi nag-exercise din sila, 'di ba? Pero ang pinaka main target talaga nila, yung core nila, kasi pag sasakay ka ng kabayo, 'di ba? You need to balance yourself, 'di ba? Pero kailangan din na mag-exercise sila ng mga paa nila. Ipapakita natin yan isa-isa. So, meron sila dyan tinatawag na step exercises para to dun sa mga ankles nyo. Remember na itatapak nyo yung paa nyo dun sa may parang horse saddle, diba? So, dun nyo itatapak yung paa nyo, tapos kailangan na workout nyo rin yung mga leg muscles nyo. Kasi kung hindi daw maganda ang leg muscles nyo, pwede rin kayong magkaroon ng knee problem. So, aside from step exercises, meron din tayong leg exercises. So, ito yung lunges on the wall naman na pinapakita. So, you just have to press hard for 3 seconds or more than. Kung kaya nyo naman ng 5 to 10 seconds, pwede nyong gawin itong exercise na ito. Hindi lang naman to for equestrian to, pwede rin itong pampaganda ng mga puwet nyo at saka pampaganda ng mga thighs nyo. Next, yung exercise na ipapakita natin, ito yung for the thighs naman natin, yung squeezing of balls dun sa ating thighs para lang maging maganda yung hamstrings natin at saka yung quads natin. Remember na yung core natin, kasama pa rin yung area na yan. And then we also have yung proper sitting position, or ito muna tayo, yung crunches natin for 5 minutes to 10 minutes or 15 minutes kung kaya nyo naman, para lang ma-establish yung mga core muscles natin at para ma-activate lahat, pati yung mga major and minor muscles natin. And we also have yung proper sitting position. Kailangan daw pag nag-equestrian tayo, sumasakay tayo ng kabayo. For leisure naman, di ba, meron sa atin na iba na sumasakay lang ng horse, lalo na yung mga bata. Kailangan daw na ma-maintain natin yung proper posture na sinasabi nila, dapat naka-align para maiwasan natin magkaroon ng mga spinal injuries. Yan. Tapos, meron din tayong planking. Yan. Para naman ma-exercise din yung ating back, yung ating whole body, at saka yung core pa rin to kasi, itong planking na to. So, back part, saka yung front part. So, yan yung mga exercises na kailangan gawin ng mga nag-equestrian sa atin. Or, kung meron man na into horses, diba? Ayan, yung mga pwede nilang gawing activities. Tomorrow naman, i-discuss natin kung ano-ano yung mga events na sinasalihan nila sa equestrian. Kasi hindi lang pala main equestrian yan. Meron silang tinatawag ng mga show jumping. Ano-ano ba yun? Naalamin natin yan tomorrow sa ating Fitness 101. Thanks! Alright, okay. Konsulta. Okay, 1360 muna tayo. Merong mangungonsulta kay Kong Erin, si Elvin Olorvida, 40 years old, mula Baisa, Quezon City. Magandang umaga sa'yo. Hello po, attorney, itanong ko lang po sana kung yung malapit kong kamag-anak kasi, natatakot siya kasi baka po nakasama yung pangalan niya doon sa barangay list ng drug watch ngayon. Ano po ba ang dapat niyang gawin? Well, oo, ang dapat gawin kagad, di makipag-ugnayan sa barangay para malaman kung kasama yung siya sa listahan. Ang makakasagot lang talaga niyan, siya ba'y gumagamit ng droga o hindi. Ngayon, kung minsan sa kanyang buhay ay gumamit siya ng droga at marami nakakaalam, the best way is to surrender, no? And face the authorities and sabihin magpaparehab at lahat. Ngayon, kung hindi talaga siya gumagamit, still kailangan pumunta sa authorities, whether barangay, the police, no? Para i-prove na wala siyang ni minsan hindi siya gumamit ng droga. So ang dapat niyang gawin yun yung mga steps, no, na gawin. Ang dapat sumama sa kanya para at least maprotektahan rin ang kanyang mga karapatan. Kung meron po kayong mga kilalang abogado, no, para samahan po siya, para at least mag-guide rin siya just in case sa mga tanong na itatanong ng mga otoridad sa kanya. Sige po, attorney, salamat po sa advice. Okay, maraming salamat. Sige po, salamat po. Thank you, Kong. Thanks. O hindi, anuhin natin. Sagarin na natin si Kong sa Manibela Tips, Kong. Okay. Wala bang kwan?
Bumper yan? Wala? Go! Okay, para sa mga kasambahay nating mga driver, alamin natin kung ano ba ang ibig sabihin ng mga traffic signs na ito. Ang ibig sabihin po ng traffic sign na ito ay no overtaking. So kadalasan po natin siya nakikita sa mga paakyat na lugar. Example, paakyat tayo ng Baguio, Antipolo, o yung may tinatawag po tayong road markings na solid na guhit na kulay dilaw. So ang ibig sabihin po ay no overtaking. Ang ibig sabihin po ng ating traffic sign na ito po yung pagkakadesign ng ating kalsada pagpasok ng tunnel na 2 meters ang lapad ng sasakyan na pwedeng pumasok sa tunnel. So pag sumobra po sa 2 meters, sasabit na po yung gilid ng ating sasakyan sa tunnel. So magkokos po tayo ng traffic. Yan. Maraming traffic signs yan. Kailangan na memorya. Diba? Kung kaya na memory. May katanungan lang ako, tsaka Diego, nalilito kasi ako dun sa counterflow. Tsaka ano yun, yung isa, yung overtaking. Oo. Ano ba yung difference ng counterflow tsaka sa overtaking? Yung counterflow, pupunta ka at mananatili ka sa lane ng iba na incoming. Yung opposite lane. Yung overtaking lang naman you overtake the car that is slow. Okay. And go back immediately to your lane. Okay. Yung counterflow, you maintain your direction on the lane that's going the opposite direction. At saka kung yung mga counterflow, yung mga papasok ka sa lane na for a long distance na sumasalubong ka, wala kang exit point muna, di ba? Kaya nga sa EDSA, di ba, may mga zipper lanes. Ikaw yung swerving naman, last lang, swerving. Diba parang... Wala naman wala naman raw batas yan. Walang batas, reckless driving yun. Reckless driving. Ay, gusto mo yata ng airtime, Harry, so ito. Sige, actually, Kike, last week, pinag-usapan natin itong dinner kung paano ka mag-lose weight. Kaya lang kasi maraming tatanong, ano yun, Doc? Sabi mo magchuchuka ng gum as your snack. So, paano confuse sila? Siguro hindi nila naabutan yung full explanation natin. And also, si Ate Lani, hindi siya nakagising para manood ng ating tip. So, ito muna, ibabalik po natin. Mga kasambahay, if you want to lose weight, para po sa dinner po ninyo, make sure po na yung inyo po kakainin ay doon lamang maglalaro sa 400 to 600 calories. But then yung ating pong rito is dapat pag magsiserve po kayo, huwag nyo isa-serve ng buong plate kaagad. Kung baka mag-serve ka muna ng konti and then kainin mo siya, then come to think of it, kung busog ka na ba or kailangan bang ubusin na just because nakaserve siya. Kasi kung kaya mo naman na hindi na kumain ng natitira, mas okay. So mas may spare mo, no? Mas mababawasan yung calories. Don't get more than na hindi mo kaya. Kasi alaming nagugutom dyan sa mundo. So ano yung kaya mo lagi sa plato mo, ubusin mo. Yun ang kakainin. Oo. And then also next is ito nga sinasabi natin, gumamit tayo ng salad plates instead yung regular plate natin. So mas maliit, syempre po mas konti po ang may lalagay po natin dyan. And ito po yung sinasabi ko kanina na gum. Pag magluluto po tayo, mas maganda po na nagchuchu daw ng gum while cooking para ma-prevent po na nag-i-snack ka. So at least may natitikman ka, mayroon konting sweet doon, and then may laman yung bibig mo so hindi ka matitempt na mag-snack. Okay, so yun po yun, pagkakain po ng gum. And then next, magano po tayo ng ating salad. Sa pagsalad po natin mga kasambay, instead of talagang pouring yung ating dressing, mas maganda po na mag-spray lang po kayo. Just to give taste, para hindi naman po sobra-sobra, especially kapag may oil talaga, kapag may mayo tayo ginagamit, o may sugar po. And also, halfway po sa kinakain po ninyo, you can stop, and then you can drink water. Tapos pakiramdaman nyo, okay na ba to? Solve na ba tayo rito? Kasi kung okay na po, then you can stop eating, that's it. So mas mababa po yung calories po natin. Pero kung gutom ka pa, of course, hindi ka naman nire-restrict na wag nang kumain. So ito yung mga tips po natin mga kasambay, what you can do at night para po mas malesser yung calorie intake po natin at nang sa ganun po, mas mabilis po yung lulose weight po natin. But then also, one tip din, Talia, no? Kapag kakain po tayo at night, dinner time, ideally should be 6 to 7 p.m. lang. So the earlier that you can have your dinner, the better. Pero totoo pa yung yung sinasabi nila na ako kasi I try to eat at least before 6 para at least 6 tapos na ako. Totoo bang nakakapayat yon o wala? Actually kasi Kike, mas maganda nung kasi yung digestion mo, in the morning mo, almost complete na siya. So wala kang accumulation sa katawan mo. And of course, magagamit mo na kagad as energy mo
yung kinain. Pero ang iba naman, 6 o'clock, 7 o'clock kumain, gising pa ng 9, nagugutom sila. Yung iba tendency is Naki-crave pa sila. midnight snacks. Pag mag-midnight snack po kayo, mas maganda yung root crops na lang. Yung mga fruits natin, yung mga vegetables natin, kaya After oats. 6 diet ba? Oo. Ina-assume lang nila na matutulog ka na 9. Oo. Yun ang assumption nun. Kaya dapat tulog ka na Pero kung noon. 12 ka matutulog, you can still eat until 8 o'clock. Pwede pang Pero hindi naman ibig sabihin. Full meal Na eat talaga. all you can. Hindi naman kasi 2,000 calories kakainin mo Yes, bago mag 6. Totoo ba yung Useless din. sinasabi nila na ano yun, na meron mga kulay ng plate daw nakakatulong na makasuppress ng appetite tulad Ayan, ng color. Chef. Oh. Color. Blue, black. Blue Red? kasi parang connotates relaxation. Okay. So, pag mag-blue ka, mas relax. Huwag ka mag-red o yellow Kasi mas plate. magiging mas na nakakainganyo kumain. Red kasi, no, hindi mo nakakainganyo. Kung gutom ka, kaya mo iubusin yung plato mo. Kunyari, normal eating time mo 10 minutes. 2 minutes, mauubos mo lahat. Okay. It accelerates yung aggressiveness sa hunger. yung white neutral lang. Kita mo yung mga fast food, red, yellow. Para maparami lalo. Yes. Okay. So yun po ating healthy for today, this Monday morning, mga kasambay. Okay, ba? Ikaw pa ata. Ako Tuloy-tuloy ang Sige, word for the day muna tayo. Word for the day. Word for the day. Intractable. Adjective. Hard to manage or control. Stubborn. Unruly. Example sentence. Additional police officers were called to the scene when the crowd became intractable. In Tagalog, mahirap kontrolin. Haris. Intractable. Use that in a sentence. When times go rough, I tend to be intractable. Dahil sa sobrang galing mo, pumunta tayo kay Attorney G. Beth and La 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 la. Hi, good morning. Welcome back po sa Good Morning Kuya. 6:17 na ng umaga. Ano ba next? May guest. May guest tayo. May guest tayo. Alright, para sa ikonsulta mo. Kumpirmado nang sa Pilipinas gaganapin ang Miss Universe pageant sa susunod na taon. Isang balita na ikinatuwa ng maraming mga Pilipino dahil itinuturing nila itong malaking karangalan para sa ating bayan. Sa kabilang banda, bagamat pumayag na ang Pangulo na dito ganapin ang nasabing kompetisyon, nagpahayag siya na hindi gagastos ang pamahalaan para rito. Bakit nga ba ganito ang naging tugon ng Pangulo patungkol sa isasagawang beauty pageant sa bansa? Praktikal nga ba para sa isang maliit na bansa gaya ng Pilipinas na mag-host ng mga international event? Ano-ano nga ba ang pakinabang na makukuha dito ng ating mga kababayan? Yan ang sama-sama nating pag-uusapan ngayong umaga. Good morning! Okay, kasama natin si George. George C. Siyempre, pag-usapan natin ang advantages ng pagiging host ng international events. Paig ka ba? Depende sa anong klaseng event ito. Kasi like any business, may ilang factors kang i-examine. No? Sabihin natin price and risk. Dito, dahil 10 to 20 million dollars ang gagastusin, estimated, hindi naman napakalaki at kaya ng private sector. We don't need to build new infrastructure na major, siguro a few roads at ganyan. We just need to execute it properly on current infrastructure. So it's not like an Olympics na maraming bansang bumagsak dahil sa billion-billion ng gastos. Yes. If you're going to spend only $1 billion, mukhang kawawa ka pa. No? But something like this, you spend 10 to 20 million. If average tourist spends about $1,500, which is the average for the Philippines, you just need 10 to 20,000 tourists, bawi ka na eh. So alangan you cannot get this because on the event itself, siguro 2,000-3,000 tourists ka na. Tapos, so everyone has a role. If aside from the government and we make sure it runs properly, the marketing is the right market dahil hindi naman mga financiers o mga ano ang market kundi yung pangkaraniwang tao. So maganda para sa Pilipinas. The friendships that you create are the ones that will create
repeat purchase. So yung Pilipino magaling sa pakikipagkaibigan eh. So a small country, bagay ito, parang Olympics, surely hindi dapat natin pasukin. Well, at least kung pag-uusapan natin yung Miss Universe, nagawa na natin eh. Yeah, You know, may history na tayo. Pero some people say na it depends on the type of activity that will be held. For example, yung APEC that was held last year, it caused major problems to some businesses. Yes. So sa tingin mo ba na hindi lahat ng klaseng mga events ang kayang i-host ng Philippines? Tama. Yung APEC, for instance, we're not going to be critical. We don't know the actual numbers. Pero dahil sa we wanted to make good impression on the leaders of the country, we shut down certain facilities and access ng tao. So naging problema. Dito, most of the facilities are already, because of the boom in the Philippines, nabibuild na ngayon mga facilities. But we need to manage siguro a little the impression because yung market, hindi lang audience sa TV. Yung market, we have to market to the media and we're also marketing to the investors. So hindi lang tourist madating. If the people who can invest can see na, uy, maganda to, papasok sila. But you know, people don't come in unless may kaibigan sila in general. And Filipinos are the best at this. So hindi lang event, huwag infrastructure and event lang. Kailangan minamatch mo rin yung mga tao na sinong pwede niya maging kaibigan. Ano yung mga advantages tingin mo? I-enumerate natin kapag tayo ay naging host ng isang event katulad ng Binibining Pilipinas. Yung particularly fit sa atin ng Binibining Pilipinas dahil sa pangmasa ito. No? The risk is not very high. The payback is the kind of payback that goes to everybody because tourism, maski tour guide, maski na karinderya ay nakikinabang. At we are using existing infrastructure. Whereas other events, we might have to build major infrastructure na hindi masyadong magagamit later on. The market might be too specific na hindi pangmasa. No? So there are many factors to say for this one. Not all events, but Miss Universe. But we cannot say na just because the event is there, that it fits already. We have to do our part. Yun mga magliligaw ng investor, yung mga magliligaw ng media, kasi yung media has to give it the exposure eh. No? And yung mga logistics, kailangan huwag silang going back experiencing major delays in traffic or in air traffic. Ganyan. Yeah, I also have a question, sir. Yung bakit po may mga pagkakataon, there are instances po, yung host nation, kapag nga po sila yung nag-host, nagkakaroon ng, o parang mas nagpe-perform ng mas mabuti itong host nation na to pagdating dun sa event, compared dung hindi sila yung host. Ano po yung implication ng bakit nagkakaganon? May mga ganon na nangyayari? It's like a business eh. Yung marketing na ginawa mo, these events are like marketing. Pag bumagay sa iyong infrastruktura at type ng tao mo, di bagay. No? So, for instance, a country like China or Japan invite technology and manufacturing people to come in because they have the factors that are ready for manufacturing at ganyan. Sa atin, bagay na bagay pang tourism. No? So, when you have a Miss Universe, you're unlikely to be bringing in factories. But although, maaari rin yan. Pero, because tourism is a major money maker, in Spain, it is the biggest money maker above everything else. In Italy, it is 45%. In Thailand, it's 45%. So, we have this to look forward to. Titingnan kung kabagayan sa country na yan. No, if hindi mo kayang gastusan, let's say we try to do Olympics. People have spent $20 billion for the Olympics. Tayo, if we spend $500 million, we will look kulelat lang. So we don't try to do something like that. And I think even for Brazil, nagkakaroon sila ng problema with the Olympics. Hindi na benta lahat ng tickets. Yeah, 80% pa lang. Problema. If they went into it, they're already having financial problems. Pinasukan pa nila. No, minsan kasi so leaders and people have to balance each other sa practicality. Pang Southeast Asian Games lang tayo. Yes, go ahead. Sir, kasi you mentioned na tourism is really one of the things na talagang magbo-boost because of the pag-host nga natin ng Miss Universe pageant. But what do you suggest na pwedeng gawin ng government natin to actually maximize pa
yung kumbaga exposure and yung pagpapalago ng tourism ngayon na tayo nga mag-host sa Miss Universe? If you're referring to this event itself, no, maybe we have to just make sure that the flow is not a bad experience. Kailangan lang good experience. Even if it's not perfect, it's okay because people are willing to accept some level of problems if they make friends. Because yung experience, we've been to so many countries. The other countries might outdo us in the facilities or in the sites. Pero iba yung kung may kaibigan ka eh. When you have friends, you keep coming back. So, malaking role ng ordinary person to make the experience pleasant. And for the organizers, if they work together with government, then we can organize that the marketing is not only to the TV audience or the consumers, but also to the business people who come, no, and financiers and so forth. So maraming aspeto na ating take advantage of when they come here because they come here to enjoy already. Yes. No, and in general nga, unless you're a very major big business like oil or minerals, then you come based on the study. Most others, they say they do a study, but actually when they go to a place, they have friends, that's where they invest. Baka nga magkaroon ng bagong love team, di ba? Dati, nung nandito yung Miss Universe, Dayanara and Aga. Tapos si Ogie at si Michelle. Malay ba natin sino ngayon? Sino ngayon na magkakaroon ng bagong love team? Well, alam natin na ito'y magbibigay uli ng bagong itsura ng Pilipinas sa mundo, no? Dahil more or less there are 80 countries that join the Miss Universe, and like you said, we'll be expecting around 2,000 to 3,000 guests, no? Sa tingin mo ba yung binabanggit kasi Cebu no? Kaya lang ba ng isang lugar katulad ng Cebu na mag-host nitong pageant night? Yung Cebu has all the infrastructure needed for this kind of event. It doesn't have the infrastructure for bigger event, very big events, because you have to bring all the people together sa logistics, no? So bagay na bagay sa Pilipinas. It's not just Cebu. The other places that they're looking at, Davao and these places, have enough mix ng modern facilities, tourism sites, and the government facilities and private na pwedeng i-entertain properly itong mga tao. We just need to plan and manage it. Like anything, we plan and manage it properly. Any more, any messages, George, para sa mga host, no? Or yung mga organizers nitong event na ito at para sa ating mga mamamayan? Since na-approve na ito at ready na yung mga taong pasukan, we should just do our best. We plan everything, and I suggest that all the different parties, they come together to coordinate. Kasi minsan may tendency na iniiwan natin sa ahensya na magplano. If we put together we have to put the travel agency operators, the airports, the people, the Department of Trade and Tourism, and the government, and ipagsasama itong lahat, I'm sure na it's not very hard dahil sa this type of business may mga repeat purchase yan. Repeat purchases. So if you make it do it properly, 20,000-30,000 tourists kumikita ka na, it's no problem. Okay, maraming salamat, George C. Ang ating bisita ngayon para pag-usapan itong hosting ng mga international events dito sa ating bansa. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Nasa linya si Doc Bong para sagutin yung mangungonsulta sa atin, si Felix Ebasco, 20 years old, mula Novaliches, Quezon City. Magandang umaga sa iyo. Good morning po. Morning. Apo. Tanong ko lang po, yung about po sa balat ko po, sa skin ko po. Kasi po kapag kumakain po ako ng balat po ng manok, nagkakaroon po ako ng mga butlig-butlig po. And po, bali tanong ko lang po kung ano po yung maaaring gamot po doon. Okay. Ano po? Doc Bong? Oo, hello, good morning. Oo, pag kumakain siya ng mga balat ng manok,
Oo, baka kasi allergic siya dun sa mga balat ng manok na kinakain niya. Kaya nagkakaroon siya ng mga parang butlig-butlig. O baka food allergy yung sinasabi niya, no? Technically, wag na siya muna kumain ng yung mga balat ng manok na kasi may mga individuals talaga na may allergy dun sa ganong mga klase ng pagkain, no? May mga cases naman na bago kumain, although hindi natin talaga ina-advise technically, umiinom muna ng mga anti-allergies, no? Marami namang available sa market na over-the-counter, yung mga loratadine, cetirizine, ano? 1 tablet bago muna kumain para kahit paano malabanan natin yung allergens sa pagkain na kakainin natin, lalo na kung nasa mga area na kahiyaan na, baka mamaya ibinigay at nakakahiyang hindi naman matikman man lang yung pagkain na inalok, no? So, we advise na uminom na lang muna ng mga ganong anti-allergens. But technically, maganda magpatingin talaga sa allergologist, no? Kasi para makita bakit meron siyang mga allergy sa ganong mga pagkain at pwedeng i-try na ma-overcome o mawala talaga yun sa pamamagitan ng gamutan. Kaya lang medyo series of treatment ito kasi hindi naman one time na mag-i-improve kagad. So, but of course, yung mga ganyan, i-observe din nila na hindi naman, paaaring hindi lang dun sa ganong klase ng pagkain nagkakaroon ng allergy, no? So, pwedeng sa itlog, sa hipon, o mga certain medications na pwedeng pagmulan din ng ganong klase ng pagbubutlig after na kumain. Hello? Okay na po, salamat po. Thank you, Felix. Thank you, Doc Bong. Good morning. Friday. Good morning. O sige, eto. Guys and girls, alam ko na-encounter niyo na to one time or another sa school niyo, yung mga popsicle sticks. Diba? May mga ginagawa tayong mga different art projects using that popsicle sticks. But this time, tuturuan ko kayo ng iba pang magagamit o mapaggagamitan ng popsicle sticks para sa ating Kaya Mo To. Ang paggawa ng craft at DIY project ay magandang activity para ma-enhance ang creativity ninyo at ng inyong mga anak. Bukod dito, mainam din itong paraan to bond with your kids after school o kaya naman ay tuwing weekend. Sa paggawa ng craft o DIY project, isa sa pwede ninyong gamitin ay ang popsicle sticks. Gamit ang paint at sari-saring pangdekorasyon, pwede kayong magkasamang gumawa ng iba't ibang artwork. Katulad na lang ng DIY bookmark, picture frame, mini paper fan, at iba pang work of art na pwede ninyong i-display sa inyong mga bahay. Maaari din kayong gumawa ng mga functional do-it-yourself items gamit ang popsicle sticks, gaya ng pen holder, organizer, at pati na rin treasure box na pwede ninyong paglagyan ng inyong mga precious items. Pwede rin kayong magtulungan sa paggawa ng iba pang craft na maaari ninyong gamitin sa inyong mga bahay, katulad ng popsicle coaster para sa inyong coffee mugs or glasses, plate charger, baskets o holder na maaari ninyong paglagyan ng inyong mga candies and chocolates o sari-saring gamit. Pwede rin ang cellphone stand, creative lamp na gawa sa popsicle sticks, DIY wall clock decoration, at marami pang iba. Enhance your creativity while bonding with the kids. Matuto ng iba pang DIY projects na pwede ninyong gawin kasama ang inyong mga anak. Stay tuned dahil dito sa Good Morning Kuya, Kaya Mo To. Ayan! O, diba? Gayahin mo yung kikay, Gagayahin ng alin? Yung popsicle stick. Popsicle stick. O, tapos ka na? Tapos na. Okay. Ayan, para naman sa ating sports basics, sino na sa inyo nakapag-try ng squash? Ano yun? Oo nga, di yung indoor na parang racquetball. Picture mo na yan eh. Oo. Yung Na-mention na natin
natin before, pero hindi pa natin siya na-feature. Pero sa wall yan. Oo, sa wall siya. Racket. Two walls, squash, four walls. Nung unang mga panahon ng mga parents natin, uuso yan yung pang-workout nila, diba? Sa mga opisina kasi, hanggang ngayon meron naman din sila. Itong squash pala ay nag-originate sa may Harrow, England noong 1830, pero hanggang ngayon ay wala pa siya sa Olympics. Pero bago ko sa inyo ikwento ang squash, panoorin po muna natin ito. Good morning, Kuya! This time around, kakaibang sports na naman ang ating matutunan dito sa ating Sports Basic. Ito ang tinatawag nila na sport na squash. And to help me get to know more about squash, of course, is Sir Robert Bachman. Hi, sir! Good morning. Sir Robert, can you describe to us the playing court in squash? Okay, squash is not only an individual sport, but also a team sport. Sir Robert, for those interested to play squash or to learn more about squash, please invite them here at Makati Sports Club. Yeah, I'd like to invite everyone, especially the young kids now, to pick up the sport. So if you could visit our Facebook group at Philippine Squash Academy. Thank you so much, Sir Robert Bachman. Of course, one of your students will want to teach me about the basics of playing squash, right? That's Micah. That's Micah, Okay. yes. She's our number one. Number one. Okay, thank you so much, All right. again, Sir Robert. Ngayon naman mga kasambay, mga kasama natin ang Squash Individual Women's Open Tournament Champion. Walang iba kundi si Micah. Hello! Hi! Ayan. Ayan, so Micah, ano ba yung mga hand grips na kailangan ko matutunan dito? Sa pag-handle ng grip, so kailangan, parang nakikipag-shake hands ka lang sa friend mo. Okay. Same din siya sa badminton. And then, kailangan open palagi yung racket mo. Okay. So, para umabot siya sa wall. Micah, syempre tuturuan mo ako ng proper serve. When it comes to squash, ano ba yung mga dapat kong tandaan kapag ako ay magsiserve ng bola? Kung magsiserve po tayo, kailangan po yung buong body po natin. Nasa inside the box, ito pong box na to. And then pwede din po na i-step out natin yung either left or right foot po natin kung saan po tayo komportable. And then serve lang po if whenever you're ready po. So kailangan po yung bola, once na nag-serve tayo, it's above the middle line po. And then inside po siya sa box po na to. And then dun po pwede mag-start yung rally. Tinuro sa atin ni Mike. Alam nyo, kailangan mga kasambahay, medyo malakas yung palo nyo para yung bola ay mag-bounce dun sa opponent box. Tingnan nga natin kung kaya ko to. Ah! Yes! Ayan. Akala ko kulang. So once na makapag-serve na tayo, Micah, paano ang proper game natin dito? Ano yung mga rules na sinusunod natin? After po nung service niya, dun na po yung tatawag nating rally. Rally, so, okay. Kahit saan po pumunta yung bola, yung player din po, kahit saan pumunta, so, pwede din po. As long po na hindi nila nabablock yung isa't isa. Anong klaseng violation kapag na-block mo yung opponent? May tinatawag po tayo na it's either let or stroke. Okay. So, pag stroke po, pag obvious po na na-block nyo po yung kalaban nyo, automatic po na points na po yun ng opponent nyo. Okay. And then, pag let naman po, kapag hindi naman po halata or pwede nyo pa pong paluin yung bola, so let po, uulitin lang po yung points. Okay. So, ready ka na ba para maglaro ng squash? Actually, hindi ako magaling, pero sige. Let's do it. Ayan. Pwede bang ganon? Blocking na ako. Yung blocking. Nag-enjoy na dito sa paglalaro ng squash. Pero maraming salamat sa iyo, Mike, sa pagtulong mo sa akin ng squash. Of course, invite mo. Sabi mo kanina yung mga kids, no? Pwede silang pumunta dito. Please invite them. Hi everyone, my name is Micah again. Invite ko lang kayo sa mga kids out there. Try nyo na yung squash. Very good siya sa healthy lifestyle. Just check on our website page, Philippine Squash Academy. Ayan, maraming salamat. Sana sa mga nasa tahanan din sa inyo na-encourage kayo na magpapahayag, pwede nyong itry itong sport na squash. Thank you again so much, Micah.
siya kay Micah sa pagturo sa akin ng larong squash. Diba? Yung mga nagsasquash dito or yung mga hindi pa nagsasquash, pwede nyo itry itong endurance sport na ito dahil nga nakakapayat din ito. Kasing level niya, yung tennis at saka yung badminton. Pero yung raketa niya, kung di ba naglalaro ka ito, kasing gaan lang siya ng badminton. It's a smaller racket compared to tennis. Pero ang nakakatakot lang sa squash kasi you're in a confined place and pag mabilis yung bola, no, pwede mo tamaan yung kabila eh. Yes. Discuss lang din natin yung bolang ginagamit nila dito. Rubber small ball. Pero kailangan papainitin mo pa ito, di ba? Para mag-bounce siya. Kasi hanggat di mo siya pinapainit daw, hindi siya nagbabounce ng maayos doon sa wall. Baka isipin nila kailangan pakuluin. Hindi ho. Hindi. Ang painit na ibig sabihin niyan, dapat tamaan ka agad ng raketa yung bola and that starts the ball to move faster. Ayan. So, pwede nyo i-try ang squash na sport sa Makati Sports Club po sila. Hanapin nyo lang dun si Micah at si Sir Robert Bachman. Yan ating sports basic. Yes. Lego. Ayun na. Breakfast na. Okay. Good morning, Chef Philip. Good Monday morning. It's always a good Monday and happy Monday to start our day. Yes. Ano ba surprise mo for us sa breakfast? Well, this time, very basic lang itong available itong mackerel. Lagi nakikita natin. Fresh mackerel, no? No, it's not it's canned mackerel. Canned mackerel. Since laging available yan. But this time around, we'll make a twist. At saka magugulat kayo dito. It's a sinigang na mackerel. Pero ang nilagay ko mga ingredients pang nilaga. Talaga? Yes. So, paano naging sinigang dahil maasim? It's the asim. Hindi kasi mo pwedeng gamitin yung vegetable nung ano doon. Kasi kailangan mag-contrast yung sweetnesses. Sa nilaga kasi medyo matamis. Okay. Okay? Ingredients. Ingredients natin. Unang-una, meron tayong green beans, meron tayong tomato, mackerel, potato, onion, garlic, kailangan red onion, tapos meron tayong ginger. Okay. Of course, the tamarind powder, salt and pepper to taste, at saka meron tayong pechay baguio instead of repolyo. So, pinalitan natin siya. Yes. Okay. So, madali lang siyang lutuin. So, una-una, kailangan lang nating i-prepare ang ating pan. So, para ka lang, ito yung sinigang na ginigisa. So, kailangan nating igisa siya. So, this time around, typical na nagigisa. Kanina kasi may tumulong sa akin magluto, kaya medyo natagalan ako. Yung asawa mo, Diego, di ba yan? Halo siya ng halo. Sabi ko, ano ba to? Hindi mo talaga titigilan yung paghalo. So, ginigisa lang natin siya sa sibuyas bawang. Actually, very light lang ang pag-isa nito kasi kailangan natin i-bring to boil. So, this time around, since matigas nga yung patatas, uunahin natin siya. So, again, normally for a sinigang, wala niyan. Of course, the kamatis and the ginger is always nandyan yan kasi yan yung talagang kumbaga traditional sinigang ng Pinoy. Meron yan. So, season lang natin siya ng salt and pepper para ma-extract natin yung flavor. Pero this time around, hindi natin susunugin yung hindi natin tutustahin yung ating kamatis. So, ngayon ko palang in-add yung ginger at saka yung laurel kung makikita mo. Kasi medyo malansa yung mackerel. So, what we need to do, wag na natin isama yung sabaw. Okay, simmer lang natin to for about 2 to 3 minutes para malaki yung juice natin, na-extract na rin natin at the same time. And then, after nun, we can add na yung yung vegetable. This time, diglaze lang din natin siya ng konting water kasi mga dumidikit, konting-konting oil lang nilagay natin dyan. Then, after nun, simmer ulit natin. And then, ang next na ilalagay natin dyan, kung mapapansin mo, hindi natin yan haluin. So, ilayer lang natin yung gulay natin, yung beans. Again, wala sa sinigang. Wala rin tayo mapapansin. Walang okra, walang gabi. So, ganyan natin yung pechay baguio. And then, on top of that, parang ini-steam mo yung fish. Yun yung drama niyan, okay? And then, igad lang natin yung mackerel. So, para this time around, magustuhan din ng mga bata. Alam mo ng mga bata, pag mahilig din sila sa canned goods, so ititwist natin yung maging healthy naman din siya. Somehow, yeah. So, adding up with the water, and then of course, yung pinaka-last natin dyan, i-add na lang natin yung ating tamarind. Ayan, pampaasim. Kasi pwede rin kamyas if you want. Kaya it will take some time since available naman siya yan. And then bring to boil. Hayaan lang natin kumulo doon at saka para pumasok din yung flavor. And then after nun, ready to serve na siya. Yan, okay? Yes. Yun na ba yan? Yes, ganun lang siya. Hindi natin pwede lang, no? Kasi dapat hindi madurog yung fish. Wow! Mo, diba? Yan ang sinigang na mackerel. Philip, may ginawa ka pang ibang dishes. Yes, meron akong ginawang hickory barbecue. I also prepared a little, since lagi kayo naghahanap ng kanin sa umaga, nagagawa na ako ng seafood paella. Pork barbecue yan. Yes, hickory barbecue yan. And then, this one is the paella. And then,
It's basic pa yan. Saging. Ikaw gumawa niyan. Pinitas ko yan. Actually, umuulan pa nga kanina. Nahirapan ako eh. This one is a simple bread. Teka, saan mo pinitas? Sa EDSA. Tapos Philip, you made pancakes for us kanina, no? Hindi, yun. Ganun ko kayo kamahal. Pasalubong, sabi nyo gusto nating i-try yung pancake na yun. So, binili ko. Kasi lagi kayo sa pancake house. So, hindi nyo ako na-invite, di ba? Joke lang, nagtampo pa. Teka lang, mag-promote tayo. Okay, promote. First, I would like to say thank you to the Immaculate Church. Nagkaroon ako medical mission kahapon. And of course, I would like to invite everyone this coming September at Subic. I'll be having an professional bartending competition. Wow. It's a tourism month. Okay. As well as we'll be launching also a coffee franchise at Soler, and I will be having another professional bartending program as well. This coming September also, back-to-back yan. Ina-announce ko na kasi marami tayong professional bartenders. And of course, siyempre yung coffee na nagpapapayat sa akin ngayon. At ang aking kumpanya po, ang aking Empowered Trade Liquid Corporation, ang Eximius. Dami mong racket. Siyempre, blessing ang tawag dyan. Kasi we keep on sharing. You can log on to my website. It's www.tripleH.com.ph, or you can also go to my page. It's a medical and paramedical group by Eximius, and yun po ang aking contact number na lang. Contact number 0918-854-7843. Sa mga nagpapabati sa akin, ang dami-dami nyo, wag po kayo magtatampo. Hi po sa inyong lahat. Good morning sa inyong lahat. Good morning, yan. Good morning sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood. Maraming salamat, Chef Philip Tiongson. At bago tayo lumipat sa kabila, may sasabihin ata si Kong Erin. May happy Sabbath Day to all August celebrants all over the world. Mark Atienza, Teresa Roma, Luisa Roma of West. And today, August 8, Minerva Hemina and Kathleen Carriedo, Chicago, USA. Ay, si Ate din, Sabbath Day. Kahapon, if I'm not mistaken. I-guess natin si Jelly Kiss dito. Namimiss ko siya.